Zero earnings ka din ba? Naranasan mo din bang magkaroon ng zero earnings sa iyong mga video? Magbibigay ako ng 3 tips para iwas zero earnings sa ating mga video. Kasi ako man guys ay sinubukan ko din siya. Syempre, tutorial ng aking niche. So, kailangan kong gawin at eksperimentuhan para malaman ko yung dahilan. So, actually, sa Reels talaga ay nagkaroon po talaga ako ng zero earnings at alam ko kung ano yung dahilan. At ito naman ay gumawa din ako na talagang sinadya ko talaga siyang gawin para malaman ko kung magiging zero earnings ba siya o magkakaroon ba talaga siya ng ads. Unang tips guys, okay, bago po kayo mag-upload ng iyong video, dapat alam mo muna or alamin mo muna ang policy ni Facebook tungkol sa video monetization. So, hindi naman kasi lahat ng ating videos guys ay imo-monetize or lalagyan ng ads or magkakaroon ng earnings kasi syempre, i-check pa yan ni Facebook kung ang iyong video ay karapat-dapat na lagyan ng ads or karapat-dapat na lagyan ng kita kung ito ba ay nakasunod sa kanyang policy. So ngayon guys, dapat alam mo yung policy sa paggawa ng video para ikaw ay magkaroon ng kita or may ads ang iyong video. So kung hindi mo yan alam at tamad kang manood ng tutorial videos, so pwede mo din yan siyang i-search sa Google, nandun din siya lahat. Okay? Number 2, maging maingat sa gagamitin na salita kapag ikaw ay gumagawa ng title ng iyong video or yung caption na nilalagay mo sa iyong video. Dapat iwasan mo itong parang clickbait yung dating, yung parang nangiingganyo ka para panoorin ang iyong video. Iwasan mo po yan. At yung mga words na bawal, hindi pwede. Iwasan mo din yan para magkaroon ng earnings ang iyong video. Number 3, dapat alam mo kung saan mo i-upload ang iyong video. Sa Reels ba o sa long form video? Dapat alam mo kung hanggang saan yung valid na video or kung gaano kahaba ang pwede mong or kaiksi ang pwede mong i-upload sa long video or sa in-stream ads at sa Reels. Kasi ako guys, nag-try ako guys, meron akong in-upload na video, nayaan ko lang siya guys hanggang lumipas na po yung 3 araw. Ang views niya guys ay meron lang siyang 410 views. Araw-araw ko siyang chine-check pero zero earnings pa rin siya. Yung isang video ko guys, kung nakikita mo, yan ay meron lang po siyang 312 views, okay? Pero meron po siyang earning na 0.13 dollar. Pero itong 410 na to ay wala po siyang earnings. O 'di ba? So dun pa lang magtataka ka na kung bakit hindi siya nagkakaroon ng earnings. So, ang video ito guys ay in-upload ko sa in-stream ads. At ang video ito ay 6 seconds lang siya. Okay? 6 seconds lang. So, hindi po siya pwede kay in-stream ads ang 6 seconds na video kasi sobrang iksi niya at hindi talaga siya pasok na malagyan ng ads. So, yung mga video maiiksi ay dapat sa Reels. Kaya alamin mo muna kung saan mo i-upload ang iyong video. Ito guys ay tinry ko lang para malaman ko kung malalagyan ba talaga ng ads o hindi kapag ito ay less than 15 seconds. Actually guys, sa in-stream ads, pwede ka dyang mag-upload at least 15 seconds pataas ay pwede po siyang malagyan ng ads. Yes. Pero yung ginawa ko guys ay 6 seconds lang kaya wala po talaga siyang ads. So ang ginawa ko guys, eto ang gawin mo para hindi masayang yung video. Ang ginawa ko guys, dinownload ko yung video bago ko siya i-delete. Yung video na yon. Pagkatapos, in-upload ko siya ulit sa Reels kasi para hindi naman masayang yung pinaghirapan ko doon, yung i-edit ko doon, 'di ba? So pag upload ko sa Reels guys, in 2 hours lang ha, nagkaroon na po siya ng 18.5k views. So, meron po siyang agad-agad na views nung in-upload ko siya sa Reels in just 2 hours. So, yung 18.5k views na yon ay nagkaroon po siya ng earnings sa Reels. Yung 6 seconds na video ay meron po siyang earnings na 0.14. O 'di ba? Kung hindi mo siya napakinabangan sa in-stream ads, ilipat mo sa Reels. O 'di ba? At least doon kumita siya. Ganun lang 'yun, diskarte lang 'yun. So ngayon guys, nang chinek ko na siya, in 1 day, ang video ko na ngayon ay nasa 26.9k views na siya. In just 1 day, yung video na 'yon na hindi kumita sa in-stream ads. So meron na po siyang earnings na 0.19. So ganun lang po siya. Dapat alam natin kung
ano yung ating gagawin. Dapat madiskarte tayo sa ating ginagawa kasi content creator nga tayo, 'di ba? Okay guys, sana may natutunan. Follow for more.